This 2015, ang pag-uusapan po natin is about fruit that will last. Ito po ay hinango po natin sa John 15:16. Babasahin ko po sa inyong harapan ngayong umaga. Sabi po sa John 15:16, "You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. Fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you." Masarap ba ito pambungad ng taon? Ang sarap nung ending, ano? "And so that whatever you ask in my name, the Father will give you." So, hindi mo na kinakailangan mag-New Year's resolution. Naalala ko nga si Kuya Rio, nag-uusap kami sa sasakyan kahapon. Sabi ni Kuya Rio, ayoko manood ng mga morning show ngayon. Kasi daw yung mga morning show ay talagang bat-bat ng mga, ang tawag doon, mga experts sa funsoy, yung mga manghuhula, ang lakas ng kita nila ngayon eh. Meron nga ako isang napanood sa Boy Abunda and Chris Aquino ba yun? Yung isang gabi, nagkamali pa ng sinasabi yung birthstone mo, tama ba yun? Yung mga ikaw Sagittarius, o kaya ikaw ay Taurus or Gemini. Nagkamali pa ng banggit kung ano siya, medyo nataranta siya dahil nagkamali siya ng banggit, kinorek ni Chris Aquino. Anyway, yung mga nakikita natin ngayon sa TV ay punong-puno ng mga predictions or mga nakikita nila na according lang naman ito sa kanila, no, mga pananaw nila, na nakikita nila at nape-predict nila in 2015. Marami doon ay maganda, pero meron din silang mga negative na mga sinasabi patungkol sa buhay mo. Ang nakakatakot doon, hinahayaan mo na isang tao na hindi mo naman kilala, hinahayaan mo siyang mangusap at sabihin sa'yo kung ano ang magiging future mo. Sino dito talagang papayag ka na merong isang tao na hindi mo naman kilala at hindi mo naman alam kung anong klaseng buhay meron siya, hahayaan mo siya ay mag-predict, magsabi ng mga bagay patungkol sa'yo? Or hahayaan mo na buksan mo ang iyong mga mata at tenga sa sasabihin ng Diyos sa iyo for this year 2015? Amen? So masarap simulan ang araw na ito ng salita ng Panginoon itong taong ito at sinasabi ng Panginoon unang-una para sa taong 2015 na hindi mo ako pinili pero ako ang pumili sa iyo. Wow, ang sarap. Kasi ang series natin for this first quarter ng month na ito ay Chosen. Sabihin nyo nga, Chosen. Sino dito talagang kinikilig ka kapag sinabing ikaw ay chosen? Pinili ka. Ha? Pinilit. Iba yung pinilit, di ba? Maganda talaga, ikaw ay talagang pinili. Meron na ba sa atin dito naranasan mo na pinili ka? Naks talaga naman, feel na feel ni, nakalimutan ko kagad si Eva. Okay? So, pinili ka, alam mo, mga 100 estudyante kayo, tapos pumili ng 10. Naks, 10 na maganda. Naranasan niyo na ba yun? O kaya yung pumili sa isang klase ng 10 na magaganda ang legs kasi Miss Intramurals ang pagpipilian. Talagang nakapila kayong lahat doon. Side view, naks naman. Back view. Actually, mapili ka doon sa isang out of 100, 10 kayong pinagpipilian. Talagang kilig na kilig ka na. At kapag out of doon sa 10, meron lang isang pipiliin para lumabas sa Miss at pipiliin para lumabas sa kahit anong contest. At ikaw ang napili among dun sa 10 na pinagpilian na, ano kaya ang pakiramdam mo? Di ba meron kang pakiramdam na ikaw yung pinaka? Di ba? Pinakamaganda. Pinakagwapo. Ikaw yung pinakamatalino. Ang dami-daming elimination rounds sa Science Quiz B na pinili, pero talagang sa ending, ikaw ang talagang nagkaisa-isang inilaban nung naging representative ng inyong school. Di ba parang feel na feel mo na ikaw yung pinaka? Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang pinaka. Lahat ng gusto mong iduktong mo, pinakamaganda, pinakagwapo, pinakamagaling, pinaka talaga. Alright? Dahil sabi ng Panginoon, ang ganda ng bunga niya sa atin itong taong ito, about fruit that will last, hindi mo ako pinili, pero ako
ang pumili sa iyo and appointed you so that you might go and bear fruit. And yung fruit, hindi lang yung fruit na panandalian. Hindi siya katulad ng mangga natin na 3 beses lang sa isang taon ata na bumunga. Pero actually, masipag na daw yan pag 3 beses sa isang taon eh. Pero ito yung fruit, sabi ito, fruit, merong hyphen na gano'n eh. Fruit that will last. Nakakita na ba kayo ng puno? Meron bang ganun puno? Hindi ko po alam ha. Sorry po, taga Manila po eh. Meron bang puno na all year round ay namumunga? Parang kalamansi. Saka okra. Bayabas, wala siyang panahon. O tinan nyo, may mga... So, tayo ay ikumpara natin ang ating buhay sa isang puno na talagang walang season. Laging namumunga, fruit that will last, at laging merong nakikinabang. Laging hinahanap-hanap ng mga tao. Laging merong nakatingala sa'yo. Kasi nga ikaw ang pinaka eh. Kaya laging merong nag-aabang sa'yo dahil yung fruit mo ay fruit that lasts. And itong pinakamaganda, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Imagine mo, pinili ka na ng Diyos at hinayaan ka pa niyang mamunga. At maraming tao ang nganga sa'yo. Maraming tao ang talagang nag-aabang sa'yo sa buhay mo na meron ka dahil meron kang isang bunga na talagang all year round na namumunga ka at napapakinabangan ng marami. At dahil doon, sabi ng Panginoon, so that kahit anong hilingin mo ay ibibigay ko sa'yo. So hindi mo na kailangan itong 2015 na magkaroon ka ng New Year's resolution. Kasi sabi nga nila Karen Davila, walang kamatayang pag-uusap tuwing January. Lagi nilang tanong, bakit daw ang New Year's resolution ay hindi naman natutupad? First 3 weeks lang, after a few weeks, wala na yung New Year's resolution. And marami nga sa atin dito, Pastor, in 2015, papayat na ako. Diba? In 2015, mas gaganda ako. In 2015, mabubuo ko ang 144 ko. Yun ang pinakamasarap, ano? Alam niyo ba, hindi talaga kasi matutupad yan sa sarili mo. Ano talaga ang sikreto ng mga pangarap na nilalagay ng Panginoon sa buhay mo at mga desires o pagbabago na nilalagay ng Panginoon sa buhay mo? Ang sikreto ay ang Panginoong Jesus. Kasi hindi mo kayang baguhin. Yun ang parang gusto kong sabihin doon sa mga nagdi-discuss doon sa radyo, na hindi mo naman talaga kayang baguhin ang sarili mo without Jesus. Kaya kahit anong gawa mo ng New Year's resolution mo, para sa sarili mo, una kasi, baka pinapagawa ba ng Lord sa'yo yan? Baka naman ang gusto ng Lord talaga, medyo chubby ka. Magdi-declare ka ng 2050, sabi ni Pastor, hindi yan hindi yan. Diba? Hindi, medyo may lamang ka kasi gusto mo model, di ba? Yung pala, yung taong pinili ng Diyos para sa iyo, ay gusto niya talaga ay medyo talagang, ito ang pinili ng Diyos para sa akin. Alright? So, hindi mo masasabi kung ano talaga ang kalooban ng Panginoon. And para talaga mabigyan pa ng emphasis yung ating pag-uusapan ngayon about being chosen by God, will you please open your Bibles in Ephesians chapter 1, verses 5 to 11. Ephesians chapter 1, verses 5 to 11. Ang sabi po sa Ephesians chapter 1, verses 5 to 11, in Christ, He chose us before the world was made. He chose us in love to be His holy people who could stand before Him without any fault. Sabi sa verse 4 yon. Inuna ko yon. And verse 5, and before the world was made, God decided to make us His own children through Jesus Christ. This was what God wanted, and it pleased Him to do it. And this brings praise to God because of His wonderful grace. God gave that grace to us freely. He gave us that grace in Christ, the one He loves. In Christ, we are made free by His blood sacrifice. We have forgiveness of sins because of God's rich grace. God gave us that grace fully and freely. With full wisdom and understanding, He let us know His secret plan. This was what God wanted. And He planned to do it through Christ. God's goal was to finish His plan when the right time came. He planned that all things in heaven and on earth be joined together with Christ as the head.
In Christ, we were chosen to be God's people. God had already planned for us to be His people because that is what He wanted. And He is the one who makes everything agree with what He decides and wants. Ayan. Yan po ay hinango sa easy-to-read version po. Una-una, chosen means, basa ho natin dito sa ating Bible na pinag-aralan sa version na ito. Sabi dito, sa unang part, sa verse 5, and before the world was made, God decided to make us His own children through Jesus Christ. Sabi, God decided. Ibig sabihin, chosen means napagdesisyonan ng Panginoon. Ito ay ibig sabihin, pinag-isipan. Hindi lang basta parang walang magawa ang Diyos o wala na siyang parang maisip, kaya pinili ka niya. Pero ibig sabihin ng chosen, ikaw ay pinag-isipan ng Diyos. At ito, ang Panginoon ay nag-decide na ikaw ay piliin. Kaya ibig sabihin ng chosen is pinag-isipan, merong decision na ginawa ang Panginoon. And being chosen means, number one, you are wanted. Hindi yung wanted na negative, yung wanted na pinaghahanap ng batas. Pero yung wanted is, ibig sabihin, ginusto. Ang sabi nga dito sa verse na binasa natin, I think in verse 5, ang sabi po dyan, this was what God wanted. And it pleased Him to do it. And this brings praise to God because of His wonderful grace. Ibig sabihin ng chosen, you are wanted. Kaya ibig sabihin, ang Diyos, ginusto ka niya. Ginusto ka niya na piliin ka para maging bahagi ng kaharian ng Diyos. Ginusto ng Panginoon na piliin ka niya para ikaw ay maging bahagi ng All for Christ Church. Ginusto ng Panginoon na ikaw ay nakaupo ngayon dyan sa kinauupuan mo. Yan ay pinlalo ng Panginoon para sa atin. Kaya ibig sabihin, magandang simulan ang taon na ito na in love tayo sa Panginoon. Ibig sabihin ito, in love ka, na i-desire mo na i-work out, first and foremost, ang relationship mo sa Lord sa taong 2015. Amen ba doon, church? Na talagang, dahil you are wanted, ikaw ay ginusto ng Panginoon. Hindi ka ipinilit sa Kanya. Pero ikaw ay gusto ng Panginoon na maging bahagi ng buhay niya, bahagi ng Kanyang iglesia. Kaya ibig sabihin, maganda at nararapat na bilang ginusto ng Panginoon, ay gustuhin din natin na i-work out ang relationship ang relationship natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya ibig sabihin sa taong ito, this year 2015, kailangan walang ibang desire ang puso natin, kundi i-work out ang relationship natin sa Diyos. It means deeper in word, deeper in prayer, and deeper in worship. Amen? Hindi nyo ba napansin yung a man after God's own heart ang sumulat ng Psalm at isa sa mga napakalaking bahagi ng ating Biblia ay si King David. And King David, a man after God's own heart, ay talagang punong-puno ng awit ang kanyang puso. Alam niyo ba yung mga taong in love, punong-puno ng awit ang kanyang puso? Tama ba yon? Sino dito paggising mo sa umaga, talaga nare-refresh ka kapag umaawit ka para sa Lord? Kahit minsan hindi ka naman umaawit, naririnig dito sa church, pero dahil in love ka sa Panginoon, punong-puno ng awit ang puso mo. Sino dito nag-e-enjoy ka mag-worship sa Lord? Amen? Kasi masarap talaga. Ako nga, hindi nga po ako singer dancer ako. Pero gustong-gusto kong talagang kumanta. Minsan nga nahihiya ako, baka yung katabi ko naririnig yung boses ko Di ba? Yung taong in love ay punong-puno ng awitin sa kanyang puso. Kamusta ba yung ating relationship sa Lord? Ang relationship mo ba sa Lord, kamusta ngayon 2015 ay talagang dinededicate mo ang buhay mo, talagang mas aapoy ngayon ang pag-ibig ko para sa Diyos. Yung 2014, in love ako sa Panginoon. Ngayon, mas lalo akong mai-in love sa Lord. I declare it over my life. Yun ba ang gusto mong mangyari ngayon 2015? Because you are chosen, you are wanted, ginusto ng Panginoon na mapili ka, maging bahagi ka ng iglesia niya, at makarelasyon. Sino dito? Siguro para mas ma-imagine pa natin talaga ng husto. Because sabi dito, you are wanted. Sino dito, sa dinami-dami ng
mga babae at kapag ikaw ay napili, di ba nararamdaman mo na talagang, grabe, sa dinami-dami ng babae dito sa church, ilan ba tayo dito? Siguro ilang kayang dalaga meron dito sa church? Palagay ko, ang forerunners natin ay meron na bang 80? Parang merong 80 yung mga single natin, di ba? Pag palagay mo, merong mga 80 girls. Among dun sa 80 girls, ikaw ang napili. Nag-iisa ka lang. At kapag ikaw ay napili, talagang among dun sa mga 80 na yun, among those 80 girls, ang pakiramdam mo talaga, kahit hindi ikaw ang pinakamaganda, ang feeling mo, ikaw talaga ang pinakamaganda. Tama ba yon? Because you are wanted. Pinili ka. At sa dami-dami naman na nanliligaw itong taong ito, this 2015 or nakaraang 2014, meron kang 10 manliligaw kung lalaki ka. Tapos sa 10 yon na manliligaw mo, ikaw ang napili because you are wanted. Ano ngayon ang pakiramdam mo? Among doon sa 10 na yon. Talagang feel mo na ikaw ang pinakagwapo. Kahit minsan parang hindi totoo, no? Pero feel mo sa sarili mo, ikaw ang pinakagwapo talaga pag ikaw ang napili. Kasi napili eh. Sabi mo sa tabi mo, napili ka talaga. Diba? Ang sarap ng pakiramdam. Alam nyo, kaya nakakatuwa itong first point na ito. Sa una pa lang that you are wanted, you are chosen because you are wanted. Talagang ang Panginoon, ngayon palang taong ito, pinapataba niya na ang puso natin para wala nang papasok na mga questions sa puso natin at iisipin mo, kaya ko bang maging fruitful ngayon 2015? Kasi nga iisipin mo na ikaw na yung pinaka eh. Pag inisip mo na ikaw yung pinaka, winner ka na. Di ba wala ka naman pakialam? Parang kahit na ba nagkagusto sa kanya yung 5 lalaki. Pero the fact na mayroong isang lalaking nagmamahal sa'yo, parang talagang ayos ka na, di ba? Talagang solve ka na doon sa sarili mo na talagang mayroong isang lalaki o isang babae na nagmamahal sa iyo. Hindi mo na pinapansin kung mas gwapo. Meron ba dito, merong isang boyfriend o isa kang minamahal or partner in life na mahal ka. Tapos kapag meron nagmamahal sa isang babae na sa tingin mo mas gwapo sa asawa mo, parang nanghihinayang ka, sana pala siya na lang talaga yung nagmahal sa akin. Meron ka pa bang naiisip na gano'n? Di ba kapag meron ng isang tao na nagmamahal sa'yo, hindi mo na naiisip yung ibang tao na merong minamahal na ibang tao. Tama ba yun? Baka naman meron pang ganyan mag-isip, ha? Tama ba yun? Ako kasi gano'n yung pakiramdam ko, eh. Nung minahal ako ni Kuya Ramil, talagang wala na akong pakialam doon sa ibang lalaki na merong minamahal na ibang babae. Tama ba yun? Kaya nga nung kasal namin ni Pastor Ramil, wala akong ibang nasabi kundi salamat. Naalala ko nung kasal eh. Di ba, babawi ako sa 25th anniversary namin pag kinasal kami uli. Kasi wala akong naibigay na vow. Kundi talagang masyado ako because I am wanted. Talagang ginusto ako. Kaya wala akong ibang nasabi kundi appreciate yung pagkagusto niya sa akin nung aming vow. Sabi ko, thank you dahil minahal mo ako. Salamat kasi hindi na ibigay ng ibang lalaki yung pagmamahal na binigay mo sa akin. Yun lang talaga naisabi kong vow eh. Actually, hindi siya vow, di ba? Talagang na-appreciate ko talaga ng husto. At simula nung araw na yon, hindi na ako naiinggit. Kahit parang mas gwapo pa kay Pastor Ramil na mayroong nagkakagusto na mas gwapo sa kanya o parang mas maraming na-accomplish, nagkakagusto sa isang babae. Naiisipin ko, sana pala sa akin na lang siya nagkagusto. O kaya isipin ko, sana ako yung babaeng nililigawan niya. Kasi sapat na sa akin na merong isang tao na nagmamahal sa akin. Amen ba? Yun yung mga tama ang pag-iisip, ha? Kasi meron parang iba baka, meron mga doon eh, parang mga hindi lahat ganon, di ba? Pero kung tamang pag-iisip mo, yun ang tamang pakiramdam. Kaya sa taong ito ng 2015, dapat maging tama ang pakiramdam ng bawat isa sa atin. You are chosen and you are wanted by God. Wala ka nang ibang iisipin pa dapat sa taong ito, sa pagpasok ng taong ito, kundi talagang isipin mo na best ka dahil pinili ka ng Diyos. Amen? Kung pinlano ng Diyos na talagang ang ganda-ganda ng plano niya, maa-accomplish mo yon dahil ikaw ang pinaka. Dahil ginusto ka ng Panginoon na maging bahagi ng kanyang kaharian. So you are wanted. Kaya kung meron tayong dapat i-work out ngayong 2015, ngayong pagpasok ng taong ito, aayusin ko ang relationship ko sa Lord.
Talagang magiging in love ako sa Kanya. Kung hindi ako nagising kaninang umaga, magre-renew ako ng commitment ko na every Sunday ay magiging maaga ako. Alam niyo ba yung mga taong in love ay laging maaga yan? Meron bang nakipag-date kayo, first date, na late? Meron bang first date na late? Kami first date, hindi natuloy eh. Pero ang Diyos natin, talagang dahil in love siya, talagang matutuloy at talagang lagi siyang hinihintay-hintay ka niya. Kaya kung gusto mong i-work out na relationship mo sa Lord, uunahin, itong magandang isang practical na response about you are wanted. Dahil ginusto ka ng Panginoon, i-work out mo yung relationship mo sa Lord, ang ibig sabihin nun, isa sa mga i-work out mo ay yung pagiging maaga sa celebration natin. Amen ba? Kasi yung mga in love talagang laging maaga yan eh. Talaga, kapag date ang pag-uusapan, hindi pwedeng huli ka. Tama ba yung mga lalaki? Dapat lagi kang maaga. Pag in love ka, kahit nga babae, minsan ayaw mong mauna, pero sa totoo lang, kanina ka pa nandun sa Glorieta, paikot-ikot ka lang. Kasi syempre, parang jahe namang mauuna ka, pero sa totoo lang, ang aga mo dun sa Luneta. Meron pa bang namamasyal sa Luneta? First date nyo, ang aga mo talaga dun sa Alabang, sa Metropolis, nag-aabang, pero hindi ka palang pumupunta dun sa mismong spot ng inyong pagkakakitaan, pero ang aga mo talaga. Dahil yung mga taong in love, laging maaga. Ayan, sino dito darating next Sunday dahil in love ka? Iwo-work out mo ang date mo sa Lord every Sunday. Every Sunday, maaga ka. Parang isa lang nagtaas ng kamay, si Rainier lang Every Sunday, maaga ka. Yes! Sabi mo sa katabi mo, hawakan mo yung kamay. Sabi mo, maaga tayo next Sunday at sa mga susunod na Sunday. Dahil in love tayo sa Lord. We are in love. Okay, ito pa isa. Hindi lang maaga, baka mangyari lang yan, isang Sunday sa isang buwan, maaga ka. Pero the rest of those Sundays, wala ka naman, absent ka. Alam niyo ba yung in love sa Lord, lagi yung present. Ako, nung in love ako, talagang halos araw-araw gusto kong makita eh. Diba? Araw-araw talaga gusto kong makita. Noong araw kasi, si Kuya Ramil, hindi pa, yung yak na word, ako nagpauso niyan sa church eh. Kaya maraming mga single ngayon, wag mo sasabihin, wag kang magyayak ha. Baka magyayak kay Pastor Alin. Kakayak. Yun din ang nakatuluyan. Diba? So, hindi naman ganyan si Pastor Ramil. Yan ay better version niya, version 2.0 yan. Di ba? Noong araw kasi payat-payat ni Kuya Ramil eh. Saka talagang, alam mo yun, parang isang ihip na lang, bubuhayin ko ng bangkay. Talagang just Tony Alarcon talaga. Kamukha daw niya yun eh. Alam mo yun, tapos parang, ano pa siya, basta yung mga pananamit niya, yung t-shirt niya na favorite, 3 beses sa isang linggo niya sinusuot. Tapos, ano yun, hanggang dito yung, hindi pa, nilaglag na ng gusto, no? Hindi pa uso ang body fit na siya, uso na. Di ba? Hanggang dito yung sleeve niya, hanging yung t-shirt. So, gano'n si Pastor Ramit, pa nag-swimming, naka-cycling short, na antang-kantagan niya, so payat-payat, di ba? So, noong araw, yun naman siya noong araw. Si Pastor natatawa, na-imagine ka niya. Di ba? So, noong time na yon hindi pa talaga ako talaga kay Pastor Ramil noong time na yon. Pero, dumating yung point na talagang nasabi ko sarili ko, pag dumating to, kasi every time nakikita ko siya, parang naiinis talaga ako. Inis na inis ako. Kung pwedeng hindi kami magsama sa isang lugar, na hindi naman pwedeng mangyari dahil nasa isang church kami. At pareho kaming worker. At dumating pa sa time, pastor ako, staff ko siya. So parang ang hirap talaga magkalayo kami. Pero dumating yung time, sabi ko, Lord, then nangusap ang Lord sa akin, pag akyat ni Ramil sa hagdanan na ito, sa bahay nila pastor, kasi second floor ang office, pag umakyat si Ramil dito, tapos hindi na naiinis yung mata ko sa kanya, ibig sabihin, in love na talaga ako. Umakyat. Hindi na ako inis. Sabi ko, totoo nga. Nagbabago nga ang Lord ng puso. Totoo pala yun. Hindi lang pala mga kunwari lang kwento yun ng mga babae, pero talaga parang nagbabago ang puso. Napatunayan ko, totoo nga. Merong mga change of heart talaga. No, ninenervous na yung mga dalaga dito. Diba? So, talaga, and after that, talagang sudden shift eh. Yung ayaw ko talagang makita, ngayon araw-araw gusto mo nang makita. Naalala ko nga, nung pumunta si Pastor Ramil sa Sudan, Africa,
Tagang hindi ako mapakali. Lahat kinukuha ko, hotel. Nasa ang area na siya. Kailangan magsabi siya sa akin kung anong nasa ang area kasi mamaya makidnap maging mapagkamalang terrorist Imagine mo, Sudan ang pinuntahan. Hindi talaga ako mapakali. Tapos talagang hinihintay-hintay mo. Ano kaya, ini-imagine ko, nasaan siya? Anong klase ng sand ang kinakatayuan niya? Di ba? Yun, pag ikaw ay na-in love, hindi mo kakayanin na mawala ka at absent ka ng linggo. Amen ba? Grabe na yung illustration ko sa inyo pag hindi pa natin naunawaan yun. Na hindi mo matitiis na mawawala ka ng Sunday. Kaya kung gusto mong i-work out ang relationship mo, i-target mo talaga na 52 Sundays sa buong taon, wala kang absent sa Sunday celebration. Amen ba? Kasi yun ang mga taong in love. Meron bang umabsent sa date? Pero grabe na yun. Siguro meron ng aksidente nangyari. Pero pag merong date at taong pupuntahan mo ay mahal mo, hindi ka absent sa date. And every Sunday is our date with our Lord, with our Master, with Jesus Christ, the lover of our soul. Kaya hindi pa pwedeng a-absent ka kung talagang in love ka sa Lord. Amen? So let's go deeper in worship, deeper in prayer, and deeper in word. Malapit nang matapos yung ating daily Bible reading. Kamusta na kaya? Kamusta na kaya yung ating devotion? Kamusta kaya yung worship natin? Na ibibigay mo ba yung best worship mo sa Lord? Talagang pag sumigaw ka, talagang kaya mong lampasan yung sigaw ni Mother Tess. Yung mga taong in love, di ba pag in love ka, sino na dito humanga sa isang basketball player? Umamin na. Di ba humanga, ako nga, basketball player na hinangaan ko, anak ni, atin lang to, anak ni Bishop Eddie Villanueva. Sino po yan, yung mayor sa Bulacan? Kasi player yon ng PUP. Ay talagang dumating talaga sa panahon, 7 o'clock, alam ko yung training nila, 7 o'clock ng umaga, nagte-training na. Pumupunta ako noon bago magklase, 7:30 klase ko. At kapag merong game yun, talaga yung sigaw na, tapos kung kinakalampag pa yung ano ng gym, ay talagang isa ako doon sa mga talagang passionate. Kamusta ba naman tayo pa nag-worship tayo sa Lord? Talaga bang passionate worship ang kaya nating ialay sa Panginoon? Bigyan ko kayo ng sample. Kasi alam mo maganda itong taong ito, masimula ng puro awit sa puso natin. Hindi po ako awit Pero ma-request yung mga, yung worship team. Meron tayong inawit kanina, sabi doon, a praise goes up. Ano ba? And rain come down. Tama ba yung title? Tama ba yung wordings ko? Our praise goes up, your rain comes down. Di ba? Subukan mo natin lagyan ng action yon. Pasensya na kayo, dancer ako Kasi gusto ko maging expressive tayo. Kasi talking about relationship, dapat expressive. Hindi pa pwedeng sabihin, ito lagi doon tinuturo sa mga marriage encounter, sa mga 2 equal 1, na dapat lagi daw nagsasabi ka ng I love you sa asawa mo. Pero sabi ng iba, hindi naman kasi kami ganyan Hindi kami naghahawak ng kamay. Minsan nga nakakalungkot ng puso pag sinabi ng speaker, hawakan mo yung asawa mo. Sabi ng mga mag-aasawa, Ikaw, Kuya RJ, bata ka naman May hawak si Kuya Ramin. Sabi ng mga mag-aasawa, Sabi, hawakan mo yung ano mo. Talagang, tapos naghawakan naman ng kamay kasi nahiya na, nakahawak ang kamay. Parang nakatingin naman sa gilid. Tapos, halikan mo yung asawa mo. Talaga, para ito lang ipapahalik. Nakakatawa ho talaga. Nakakatawa na nakakalungkot. Kasi na-imagine niyo ba, ang husband and wife, pinlano ng Panginoon, katulad ng bride of Christ at ng groom which is Jesus Christ. Nakita niyo na ba kung gaano ka-sweet ang Panginoon sa Song of Songs, sa Biblia kung I have loved you with an everlasting love. Tapos tayo, yung relationship na mag-asawa, pinattern doon And ang Bible, punong-puno ng awit, sinampulan tayo ni David. Di ba kapag meron siya nagawang kasalanan, talagang halos nagmamakaawa sa Panginoon. So it's time to be passionate sa ating worship sa Panginoon, in our prayer, in reading the Word of God. Diba? Sampulan natin yan. Our praise goes up. Tignan nyo Subukan lang natin. Comes down. May tuturo ako sa inyo. Siyempre, pag goes up, itataas nyo yung kamay nyo, di ba? Sasabayan natin. Your rain comes down. Ito na. Our praise goes up. Down. Medyo Your i-flip rain nyo. comes down. Tapos i-stamp yung feet nyo. Our praise goes up.
Sabahan nyo na Your rain ng comes ngiti. down. Di ba? Our praise goes up. Your rain comes down. Our praise goes Eh, ito pa kanina. Yung kanina, inawit natin kanina, yung turn it up. Parang gusto ko na sumayaw kanina. Parang gusto ko na sabayan yung mga dancers sa ganun eh. Di ba? Tama ba yun? Turn it up. Tinayo. Awitin nyo. Okay, tumayo tayong lahat. with shouts of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over O, all. sabahan nyo naman ang indak. Yung passionate. Turn it up with shouts of praise, make it louder Subukan nyo than mag-sway. any other. Lift him Side by up side step lang. and shout his name over all. Yung indak na nag-enjoy po. Sabayan nyo ng, oh! Sabihin nyo, yeah! Turn it up with shouts of praise, make it louder. Subukan nyo yung tumawa. than Yung any passionate na other. tawa. Lift him up and shout his name over all. Turn it up with shouts of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his Taas ang kamay, ha? over all. Our praise goes up. Your rain comes down. Ayan, pwede ba natin bigyan ng passionate na palakpak ang ating Diyos? Amen. Thank you, God. Pwede na ho tayo umupo. Alam niyo, minsan, meron hong maling kaisipan ang mga anak ng Diyos. Kasi akala nila kapag church, kasi noong araw, ang church, kailangan seryoso. Kaya minsan, parang kahit tayo ay born again na, akala natin kailangan ang church seryoso rin. Nawawala yung spirituality kapag tumatawa ka at nagsasayawan. Pero meron nga akong nabasang article, sabi nga, no, Jesus is a party goer. Tagang party, meron pa nga siyang ibang term na iba pang ginamit ng mga young people. Si Jesus daw party goer. Sa totoo lang yung nabubuhay si Jesus, ang isa sa mga gusto niyang puntahan, wedding. Kainan. Di ba marami mga istorya doon, nagkumaan din siya ng wedding, kainan ng mga tax collector, social gathering. Gustong-gusto niya eh. He is a party goer. At kapag merong isang kaluluwang naligtas, anong sabi ng salita ng Panginoon? There is feasting in heaven. There is party in heaven. Amen? And lastly, and number 2, God is pleased with you. Ang revelation nito, when Jesus died for you, hindi siya napipilitan. Kasi kahit hirap na hirap siya, natutuwa siya sa puso niya dahil nakikita niya ang future ng bawat isa sa atin. Nung pinatawad ka ng Lord, di rin siya napipilitan because He is faithful and just to forgive us. Nasasaktan siya pag meron tayong nagawang mali. Pero natutuwa siya na patawarin tayo. Sino natutuwa sa revelation na yon? Naalala niyo yung prodigal son? Ako, every time nakikita ko yung picture noon, yung video na yon, o yung pag binabasa ko yung the parable of the prodigal son, nung umuwi yung prodigal son, yung tatay, talaga nag-aabang eh. Araw-araw inaabang niya dahil malayo pa lang, nakita niya na yung kanyang anak na umalis. At niyapos niya. Tumakbo siya at niyapos niya. At yung script ng anyang anak, hindi pa tapos yung script kasi nag-practice yung anak, di ba? Yung prodigal son, anong sasabihin niya? Hindi pa natatapos yung script. Sabi niya, hindi na niya na inintindi. Oy, magpatay kayo ng guya. Oy, kunin yung mga cloak, yung ring, yung ano. Hindi pa natatapos. I don't mind. Basta ang alam ko, humingi ka ng tawad, bumalik ka. Sapat na sa akin yung ganun ka-excited ang Panginoon. Minsan ikaw ang tayong pang sabihin simula ngayon, gusto ko, ako ang pinakamababang servant mo, Lord. Hindi na pinapakinggan ng Lord. Kasi ganun siya ka-excited. God is so pleased with you sa buhay natin. Kaya pinili niya ang bawat isa sa atin. Hindi siya napilitan nung namatay siya sa krus. At hindi rin siya napilitan kapag ikaw ay kanyang pinapatawad. In fact,
joy ng kanyang puso na ang kanyang anak ay laging lumapit sa kanyang paanan. Number 3, everything is already planned for you. Sabi ng verses 9 and 10, this was what God wanted, and He planned to do it through Christ. God's goal was to finish His plan when the right time came. He planned that all things in heaven and on earth be joined together with Christ as the head. In Christ we were chosen to be God's people. God had already planned for us to be His people because that is what He wanted, and He is the one who makes everything agree with what He decides and wants. Ang ganda rin po nito, no? And He is the one who makes everything agree with what He decides and wants. Kumbaga, wala talaga tayong magagawa kapag meron siyang gustong gawin, pagtatagni-tagniin niya yung maraming bagay sa paligid natin. Lalo na kung sasabihin mo, Lord, nagpapasakop ako sa kalooban mo. Pwera na lang dahil merong gift na binigay yan sa Lord sa atin yung will. Kung ikaw mismo ay talagang gusto mong umalis sa kamay ng Panginoon. Pero kapag ikaw ay nagpapasakop sa kalooban ng Panginoon, ito ang ending. Ang sabi, and He is the one who makes everything agree with what He decides and wants for your life, for our lives. Sa tingin niyo ba, kaya talagang kontrolin ng Lord ang lahat ng bagay sa ibabaw ng mundo para lang mangyari ang kalooban niya sa buhay natin? Especially this 2015? Kaya pag dinisar mo, Lord, istorbo tong trabaho ko. Kahit pag sinabi mo palang istorbo to, at sinabi mo, yung kalooban mo ang masunod, ay talagang magulat ka. Ang dali-dali sa'yo mag-resign. At magulat ka pag resign mo, may trabaho ka na kagad. At yung schedule ay ayos na ayos. Sa tingin nyo ba, mahirap ba sa Panginoon na bigyan ka ng isang maayos na trabaho na normal? Normal no? Meron bang hindi normal na trabaho? Meron, yung mga panggabi, di ba? Yung Sunday, nag-worship kami, ikaw nasa mall. O kaya, meron tayong mga ginagawa, lagi kang wala kasi nasa trabaho ka. Pero ang Lord, kayang-kaya niyang gawin. Gawa ng paraan ang lahat ng bagay para magawa mo yung gustong gawin ng Panginoon sa buhay mo. Amen? So, everything is already planned for you. At ang pinakamaganda yan, sabi nga sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a bright future. Ang sabi dito, sa binasa natin kanina, in Ephesians chapter 1, verses 5 to 11, ang plano daw ng Panginoon, binanggit niya dito, ay God's goal was to finish His plan when the right time came. He planned that all things in heaven and on earth be joined together with Christ as the head. Ang plano pala ng Panginoon, ang lahat ng bagay, tao, ginawa niya, ay talagang maibalik sa kanyang kaharian. Amen? All creations are waiting for the revealing of the saints. Hindi lang tayo ang niredeem, pero lahat. Sino dito? Nangangarap ka na yung barangay nyo, na ang baho-baho tuwing papasok ka, magugulat ka na lang, pagpasok mo, ang bango-bango na. Kasi yun ang pangarap ng Diyos Kasi kapag naayos ang buhay ng mga tao, ayos din yung mga paligid. Tama ba yun? Yung campus nyo na talaga namang hindi ka makapasok sa CR. Pero dahil marami na ang mag-youth ablaze, marami na ang magiging disciples ng Lord sa PUP, sa TCU, sa Arcadio, at sa iba't ibang school, ay talagang magiging maayos yung mga campuses natin. Sino nangangarap ng ganon? Yung talagang magiging, pwede kang tumambay sa CR. Meron nga ako nakita sa mga service station, gasoline station sa South Yung mga naglilinis, kumakain sa CR. Mga PUPians, na-imagine nyo ba kumakain kayo sa CR ng PUP? Ha? Kasi talagang, yung sa mga gasoline station, yung mga naglilinis, kumakain ng kanin dun sa CR Kasi ang bango, ang linis, tuyo. Kaya, napangarap nyo na ba? Ako minsan, talaga, nung nakita ko kumakain yung babae naglilinis sa CR, sabi ko, kailan kaya yung CR ng church talagang pwede kang kumain? Hinahanap mo yung mga MOH, di ba? Nandun sa CR, kumakain. Hindi sa kitchen. Ang mahirap niya, sa kitchen pa lang, ayaw mo na kumain. Di ba? Alam mo yun na, papangarapin mo dahil ang Panginoon, ang plano niya is we will be joined together with Christ as the head. So ito yung sinasabi, yung fruit that will last.
na magiging mabunga na tayo this 2015 at sa mga susunod pang taon dahil ang pangarap ng Diyos ay magkaroon talaga tayo ng bunga. And magko-close ako dito. Kahapon meron kaming pinapanood kahapon or noong isang pang araw, si Joyce Meyer, meron siyang sinasabi, minsan daw, pag nanganganak ang babae, talagang inis na inis ka dun sa doktor na nagsasabi sa'yo lagi ng push, push. Lagi daw push eh. Push ng push. Eh minsan parang, ang revelation sa akin, parang minsan, naiinis ka na sa pastor mo, baka dumarating sa point na gano'n, inis na inis ka na kakasabi ng pastor mo, push! Kaya mo yan, 12! Kaya mo yan, push! O kaya, kaya mo yan, kaya mo mag-sell, sabi ng cell leader mo, ng network leader mo, push! Talagang push ng push sa'yo. Parang kang babae nagtatravel, na talaga, kahit actually, na-realize ko, kahit si Sarian pala, pinupush. Kasi gising ako noon eh. Kahit pala CS ka, pinupush din. So push, tagang umaalog talaga yung yung cross. Kasi cross, di ba, yung korte ng iyong higaan. Tagang umaalog, pinupush ka rin eh. Pero sabi ng gano'n ni Joyce Meyer, habang pinupush ka daw, talagang lahat daw sinusumpa mo na eh. Yung lalaking ka, ikaw na lang magbuntis sa susunod. Kala mo, ang ganda, sarap-sarap. Okay, yung doktor parang naiinis ka na sa kanya. Pero the moment na lumabas daw yung bata, yung lahat nung kinaiinisan mong pakiramdam, ay bigla na lang suddenly, ay nakalimutan mo lahat ng sakit. The moment na nakita mo yung bata na lumabas. Tama ba yon? And the same thing, kahit anong sabi ng mga pastor dito, nakaka-push ng leader mo na push. Sige, kailangan mamunga ka. Itong gawin mo, itong plano ng Diyos. Sige, i-push mo pa yan. Sige, huwag kang magpaligaw. I-push mo yan, ate. Kaya mo yan. Hanggang gumraduate ka, hanggang mag-asel ka, doon ka lang magpapaligaw. I-push mo yan. Kasi ang pangarap namin sa inyo, talaga magkaroon kayo ng godly family. Yung pamilya na naglilingkod talaga. Hindi yung ikaw lang ang naglilingkod. Yung asawa mo nandun sa trabaho. Pero ang pangarap namin, buong sambahayan mo naglilingkod. Kaya kailangan mo maghintay, ate. Kuya, kailangan mo maghintay at the right time. Kasi godly man, godly woman ang pinrepare ng Lord para sa iyo. At darating yung point na masasabi mo, as for me and my house, we will serve the Lord. Dahil yun ang plano ng Diyos sa iyo. Maging mabunga ka at manganganak ka ng mga disciples, both physically and spiritually, magiging mabunga ang bawat isa sa atin. Sino dito, excited ka na sinabi ng Panginoon sa atin na everything is already planned for you? And it is good as saying na sinabi niya doon sa verse na ito na I am doing everything para mangyari ang plano ko sa buhay mo. Ang tanong, handa ka bang gawin ang lahat para mangyari ang plano ng Diyos sa buhay mo ngayon 2015 at sa mga susunod pang mga taon ng buhay mo? Amen? Sino dito handa ka? And before ako magkaroon ng challenge, and I will call our pastor to declare things na talagang dapat na paghandaan ng bawat isa sa atin. Sabi dun sa first point ko, that you are wanted. Meron tayong mga VIPs dito. And first na dapat nating i-work out is our relationship with God. Kung meron dapat simula ang taong ito, ay maging maayos ang relasyon natin sa Panginoon. Pero ang unang simula ng relationship na yan ay kailangan papasukin mo ang Panginoon sa iyong buhay, sa iyong puso, bago matapos ang araw na ito. Kasi ang sabi sa Revelation 3:20, Behold, I stand at the door and knock. Pag binuksan mo ang pintuan ng puso mo para sa Diyos, papasok siya sa buhay mo at makakasama mo siyang kakain. Ibig sabihin nun, you will enjoy your life. You will have your life to the fullest. Ibig sabihin, abundance. Dahil yun ang plano ng Diyos para sa atin. Gusto mo rin ba na ang buhay mo ay talagang maiduktong mo sa Panginoon at makasama mo siya? Ang sabi ng Panginoon, ang pangako niya, pag pumasok siya sa buhay natin, He will never leave us nor forsake us. If you want Jesus in your life, because ang Panginoon, napatunayan natin na ginusto tayo ng Panginoon. Ang good news, hindi siya napilitan na mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa'yo. Because Jesus loves you. At gusto ka niya na maging bahagi ng kanyang pamilya at ng kanyang kaharian.